kapuso, aabot sa 28 bahay ang nasira ng malakas na hangin sa bayan ng Kabakan, Cotabato. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Kabakan, 17 ang napinsalang bahay sa barangay Katidtuan, habang 11 naman sa barangay Osiyas. 34 na pamilya ang apektado. Pansamantala nang nawala ng kuryente sa mga nasabing lugar matapos mabuwal ang ilang poste. Nagsagawa ng clearing operation sa mga otoridad sa mga nabuwal na puno. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ayon sa Pag-asa, local thunderstorm ang naranasan ng mga taga-Kabakan. Ngayong araw, maaring muli itong maranasan, hindi lang sa Kabakan kundi sa iba pang bahagi ng bansa. Posible rin ang ulan na dulot ng easterlies. Sa mga susunod na oras, halos buong bansa magkakaroon ng maayos na panahon maliban sa mga panandaliang light to moderate rains sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, Mimaropa Region, Bicol, Visayas at Mindanao, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Bababa rin ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Itong weekend ay naging mahina naman ang amihan. Kasabay niyan ay ang pag-igting ng easterlies. Yan ang dahilan ng mainit nating panahon hanggang sa mga sandaling ito. Kahapon, nakapagtala ang Pag-asa ng pinakamataas na temperatura sa Naiya Pasay Station sa buwan ng Disyembre na umabot sa 34.6 degrees Celsius. Nahigitan nito ang 34.4 degrees Celsius na init noong December 29, 2020. Ngayong araw, nakapagtala ng 6.4 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 19.4 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 19.5 degrees Celsius sa Malay-Balay, Bukidnon, 20.5 degrees Celsius naman ang minimum temperature sa Tanay, Rizal, habang 23.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Mga kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.